Hindi na pinabot pa sa invitational conference si Coach Sherwin. Shashi Minua, pinalaro na. Combination play nila ni Alyssa Valdez, pasok na pasok. Ngunit kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell. Nung nakita nakasuot na ng uniform ng CCS itong si Jaja at present sa court, marami kaagad ang nagulat at excited. Ang tanong nila ay, maglalaro na ba? Kaya naman wala nang tumatayo sa kanilang kinauupuan at lahat nakatutok na tutok sa laban para masaksihan ang first game ni Santiago sa PVL with CCS. Sabi nila napakaswerte umano nang nanood ng live mismo doon sa venue dahil nasaksihan nila ang buong laro at punong-puno ang naturang venue sa Victorias City Coliseum. Buong puso naman nagpapasalamat ang pamunuan ng PVL at mga atleta dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao doon. Busog na busog ang mga volleyball fanatics, lalo na ang mga fans ng Creamline dahil pinalaro na nga ni Coach Meneses yung mga bench player niya noong Game 1 tulad na lamang ni Valdez, Pangs, Tots at Bea De Leon na siyang inaabangan at hinihintay kung kailan ito maglalaro. Sa set 1, first 6 kaagad ng CCS. Sina Valdez, Negrito, Santiago, Carlos, Galanza at Atienza. Sa Galleries Tower naman ay first 6 na Alvarez, Deloria, Coronel, Asis, Puntillas at Berdon. Sa bawat tutok ng kamera kay Phenom ay ingay at sigawan ng mga tao. Ang tagahanga niya ay ramdam na ramdam pa rin until now at walang nagbago sa init ng suporta at patuloy pa rin na tinatangkilik ng maraming Pinoy. Una nakapunto si Tots Carlos pero nakabawi kaagad si Coronel. Sa early game pa lang, combination play na kaagad ni Jaja and Valdez ang siyang inaasam-asam ng marami. Isang outside attack from Alvarez at sinundan kaagad ng vintage attack ni Phenom kaya laman ng dalawa ang CCS. Bantay sarado naman si Gemma Galanza kaya nagtayi sa 5. Ayaw magpatalo ng tower kaya nakuhang lumamang ng isa sa score na 6-5. Pero si Jaja ang nag-attack at tie at 6. Sa lamang ng tatlo ng Cold Smashers ay nakuha pa rin dumikit ng High Risers. So nakikita ngayon sa galawan ng High Risers ay sobrang laki na ng improvement at malaki ang potensyal na makapasok sila hanggang semis. Sa score na 16-18, napatawag ng in or out ball challenge ang Galleries at the challenge was successful dahil sa sunod-sunod na errors from Galanza at Tots at nagtay sila sa 18. Kaya Coach Sherwin call a timeout. Muling napatawag ng challenge ang tower ng antenna touch. Ang challenge was successful again. Kaya lamang sila ng isa. Petpanaga, middle attacker tie sa 19. Isang cross-court attack ni Phenom kasabay ng net touch ng kalaban. At errors nila ay nagtay ulit sa 20. Pinagalaw na naman ni Grito ang middle blocker na si Minoa sa kanyang one-hand set plus drop ball ni Baldo. Lamang na ngayon ng tatlo ang pink shirts. Set point na ang ice cream at sila naman ang tumawag ng reaching beyond ang challenge and the challenge was unsuccessful but Phenom end the set 1 with Jaja Santiago. Sa set 2 present na sina Bernardo, Lalong Isip, Ros Vargas at Bea De Leon. Nahirapan pa ring bantayan ng tower itong si Jaja kaya napako pa rin sa 2 ang puntos ng gallery. Isang solid block from Bea De Leon. Coach Sherwin call a timeout sa score na 8-4. Kung sa set 1 ay nahabol at tikitan ang puntos pero sa set 2 hirap na hirap makahabol ang Risers at dahil sa layo ng lamang na 8 ng ice cream ay di na nga nakuhang humabol pa ng kalaban at set 2 ay nakuha ng CCS. Sa set 3 bumalik sina Gemma, Valdez at Panaga. Struggle pa rin ang tower na makapuntos samantalang 4 na ang deposit ng CCS. Sa score na 6-3 bumalik si Jaja at another combination play naman ni Baldo at Santiago. Kahit sa tangkad ni Minoa ay di pa rin niya nadipinsahan ang palo ni Deloria at 2 puntos na magkasunod kaya lumamang na ngayon ng isa ang High Risers. Habang pa-end na ang set 3 dumikit at lumamang pa ang tower kagaya na nangyari nung sa set 1 pero sa mga diskarte ni Valdez at block ni VDL
At si Pangs ang tumapos sa set 3. Panalo ang Call Smashers.